Ang laban ni Nick Paul laban sa Brandon Figueroa, tara mga body at atin itong pag-usapan. Kakatapos lang ng World Championship bout sa Liverpool, United Kingdom sa pagitan ng WBA Featherweight World Champion na si Nick Paul at ng former two-division World Champion na si Brandon Figueroa. Bago pa man ang laban, marami na ang nagsasabi na si Nick Paul ang inaasahang mananalo. Maganda ang naging palitan ng suntok ng dalawang fighter na tumula umpisa hanggang gitna ng laban. Walang umatras, palitan, dikdikan at purong laban talaga ang ipinakita ni na Nick Paul at Brandon Figueroa. Pero pagdating ng round 12, doon na nagbago ang takbo ng laban. Patapos na sana ang round na yun ang makasingit si Brandon Figueroa ng isang malinis at matinding suntok kay Nick Paul. Dahil doon, bumagsak si Nick Paul sa canvas at kitang-kita na sobrang hilo siya. Sinubukan pa niyang bumangon pero hindi na kinaya ng kanyang katawan. Dahil dito, itinigil ng referee ang laban at idineklara si Brandon Figueroa bilang panalo. Sa resulta ng laban, si Brandon Figueroa na ngayon ang bagong WBA Featherweight World Champion at opisyal na rin siyang ganap na 3 beses na World Champion. Umakyat din ang kanyang record sa 27 wins, 2 losses at 1 draw. Patunay na buhay pa ang kanyang karera at isa pa rin siya sa pinakamapanganib sa featherweight division. Habang nalasap naman ni Nick Paul ang kauna-unahan niyang talo, bumagsak ang kanyang kartada sa 23 wins, 1 loss at 1 draw. Sa kabilang update naman mga body, ipinakita nga ni former 3-division world champion John Riel Casimero ang conditioning na ginagawa niya. Madami kasi ang nagtatanong kung paano ang ginagawa niyang conditioning. Ipinakita niya nga yung video niya na sumasayaw sa fiestahan. Ayan nga daw ang conditioning niya. Habang sa kabilang update naman mga body, isang magandang balita dahil nakuha ni Gabriel Santissima ang panalo kagabi sa bansang Japan. Halos wala ngang naniniwala na mananalo ang ating pambato dahil sa kartada ng kanyang kalaban na 10 wins 10 knockout at wala katalo-talo. Maganda nga din ang ipinakitang laban ni Santissima dahil nakipagsabayan ito ni hindi man lang nagpakita ng takot. Round 6 ay nang inabot nga ng isang solid na suntok si Murata dahilan para bumagsak. Nakatayo pa naman dyan ang Japanese, ngunit nagkaroon na ito ng takot sa Pinoy hanggang umabot ang laban sa round 10 at doon nakuha ng ating pambato ang panalo sa decision dahil dyan umabanti na ang record ni Santissima sa 10 wins 7 knockout at isang talo. Isa na siyang bagong WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion.